ko. Sige, explain ko, June. June. Okay. Yung ganito kasi sa UP. Sa UP kasi, binavalue talaga yung freedom. Okay? So I think ang nakikita nyo sa UP is yung part ng population ng UP na ina-exercise nila yung freedom nila ng bonggang-bongga. Which is to the extent that they can make that choice na sumapi dun sa mga grupong ganyan, and part nun, nare-recruit sila, umakyat sila ng bundok, etc. etc. So ngayon, sa UP kasi, diverse talaga yung population. Meron dyan mga ultra-conservative, meron dyan yung mga parang neutral, walang pakialam sa politics, meron dyan mga ano talaga siya, grabe yung pagbavalue ng UP sa freedom. Ako, I am from UP, and I think my thought processes is honed by the UP culture. Kaya ako ganito mag-isip, kaya ako ganito magsalita, kaya ako ganito everything. Because I was encouraged by UP to be authentic, to be yourself, and to be outspoken, and things like that. So, gusto ko lang sabihin dun sa ibang mga tao na yung mga UPians na pumili ng ganong life, they are just part of the UP population. They are not UP. Okay? Hindi sila yung entire UP. Kasi maraming mga UPians na iba yung iba rin yung, for example, Attorney Trixie is from UP, Banot Bay is from UP, Boss Dada is from UP, I am from UP. So, it's just that, meron rin mga UPian na yun yung choice nila, mag-NPA. Ganon. Hindi kasi, ang UP kasi, they have more professors who are members of the groups that cannot be red tag, but they proudly declare themselves as red. Bigay mo yung picture ng mga UPian na nag-end up na corned beef. Kasi ganito lang yan. If you join an armed movement against the government, matay ka. What exactly do you expect to happen? That you will have a longer life fighting an armed revolution against an armed government. That is actually stupid. Hello, Narshi! Tapos na ba ang labada? Yes, tapos na po. Ayan. Congratulations. Thank you po. Ayan. Mas Joe, kinakabahan ako kasi first time ko umakyat sa live. But first of all, thank you po. The DDS supporter, appreciate you and SAS and everyone po as well. So, lang po, may manifestation lang to answer yung lumang question, why support or why do you support Tatay Diggs and the family? So there's two things lang. Tatay Diggs kasi is he's not a follower. So he did things na sa panlasa ng iba or sa panlasa ng mga taga Maynila is hindi angkop. Like for example, yung pag-run niya sa election and yung sa debate before, kaya siya nanalo. I think it's because is very natural. He was able to capture the hearts po of the masses. And yung second po is yung drug war niya. I know hindi perfect. Yun lang po lagi ko sinasabi sa Facebook post ko. Tatay Diggs is not perfect and we are not perfect as well as Filipinos. Hindi talaga. Yan yung sinasabi nila na para that's how they stereotype the Duterte supporters. Kasi we will always start with, PRRD is not perfect. Which is totoo naman, di ba? Opo. And hindi rin naman tayo perfect as a Filipino. Siguro sila perfect man sila, no? So, sige. Pero, I mean, he did everything. He had the power to do everything na pabayaran niya yung mga taxes ng mga oligarchs. And then also the foreign policy, which is really quite unique. Kasi nga, before talaga like, America is the only way for us Filipinos na makahingi ng tulong. Pero marami pa palang bansa ang gustong tumulong. Like Russia, China. He educated the Filipino people na ang government is not
our Lord, but in fact, they are there to serve the Filipinos. So, ang dami niyang binaliktad, Miss Joey, ang dami niyang pinarealize sa atin. And then, lastly, I don't know, nakakalungkot lang kasi sa lahat ng sinakripisyo ni Tatay Diggs, and then Bato as well, I mean, I don't know kaya nag-comment ako dun before is, I mean, are we really worth fighting for? Yun lang. Hindi ko alam kung anong sagot dun sa question. Because, I don't know, Filipinos are very consistent sa panahon pa napanood ko yung movie ni General Luna. I think nangyayari siya ulit na tayo pa yung nagbibigay ng kapwa Pilipino natin sa ICC. Frustrating. Yan lang po. Anyway, wag pang magsawa, Narshi, and maraming salamat sa pagkapit at congratulations natapos mo na ang labada mo. Thank you po. Thank you po. Tulong-tulong lang tayo hanggang 2028. Alam nyo, kailangan talaga natin durugin yung kalaban ni Inday Sara sa 2028. Ayun, we have to get our country back. Yun lang. Mahirap, Miss Joey, because Filipinos want result but they don't want the process. Yes. Kailangan mo ilaban di ba? Ang hirap, no? Ang hirap kasi ang dami if I'm posting about Tatay Diggs, ang dami nag-message, professor, friends, but it's hard na makita sila na you attack me but you don't attack the facts. Doon sila lagi. Pero it's okay. I know my stand. So, laban lang. Push back, sabi mo nga. Push back. Correct. Ayan. Thank you, Narshi. Maraming salamat. Ayan. Feeling ko ang bango-bango ng labada mo kasi talagang sinigurado mong na-down Sinigurado ng asawa kong na-downy niya. Sorry po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Hello, June. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Ayan, June, congratulations at maraming salamat sa pagkapit mo sa ating guest button. Ayan. Ito lang naman Sarap mo sasabihin na ko. ang tindahan. Yun lang. Anyway, good evening sa lahat. Yun nga, nagpapasalamat din ako sa ganitong programa kasi alam mo yung iba kasi hindi pa sila masyadong naliliwanagan sa mga nangyayari ngayon, di ba? And isa sa question ko, nandiyan pa ba si Ma'am Sas? No? Yes, nandyan pa siya. Ma'am, may question ako ba? Bakit ang UP is, di ba, of course, kilala natin sa one of the most na university sa Philippines. Pero bakit na hindi nila nakokontrol yung nangyayari sa mga estudyante nila? Yung nagiging kaliwana, wala nang I think you want to answer that, Sas. Pero San Beda si Sas kasi. San Beda? Kasi Pero ako taga-UP ako. Ayun. Kasi, Pero Anong question? Hindi ko marinig ng choppy girl. ayun, tinatanong niya bakit daw yung UP hindi raw nakokontrol yung mga estudyante nila na pumunta sa mga makakaliwang grupo. actually, hindi lang naman ata UP Parang yung may iba din. Kasi may naririnig ako na, actually ma'am, sabihin ko lang kasi ito yung hinanatid ko sa buong buhay ko is, ang parents ko is before is kaliwa sila, both sila. Then I don't like. Hindi ko nagugustuhan. Tapos ngayon, ano na yung parents mo? Ano na sila, Sas? Ma'am Sas, wala na. Kibali, na Mas sila. conservative na sila ngayon. Oh, actually, hindi pa nga. Supporter na sila ni PRRD? Hindi pa. Before pa na PRRD, na sila, year 2010 ata sila nag-stop na. Ay, hindi na sila masyadong mapolitics, ganon. Actually, ang mama ko, inaano ko ngayon, yung may time nga na, yung during election na sabi ko, sinusuportahan mo na ganyan. Siya, hindi, wala akong sinusuportahan ko. Yan si Lenny, yan? Yan sa mga, kagrupo mo dati. Ginagan kong mama ko. So, hindi sila masyadong nag-open ng ganun sa before. Hanggang ngayon, parang ang sinasabi lang nila palagi, yung paulit-ulit na
alam mo yung, hindi naman, si Duterte nga, parang yung nakukuha lang, yung hindi mga big time. Alam mo yung ganon, yung mga linya na, yung maiinis ka. Pero hindi nila kasi, nila maano sa amin, kasi syempre, anak nila kami. So parang, hindi nila kami makontrol. Din wala din sila magawa sa amin kasi anak man nila kami. Di ba? Yun ang parang hinanakit ko sa buong buhay ko eh. Na yun ang ano ko, bakit itong mga nasa top universities na nag-aaral, alam mo yung pumupunta lang sila sa bundok, sumasama sila, na mas matalino pa sila sa sinasamahan nila. Alam mo yung ganon? Nagtaka ako. Sige, explain ko, June. Oh. Okay. Ganito kasi sa UP. Sa UP kasi, binavalue talaga yung freedom. Okay? So I think ang nakikita nyo sa UP is yung part ng population ng UP na ina-exercise nila yung freedom nila ng bonggang-bongga. Which is to the extent that they can make that choice na sumapi dun sa mga grupong ganyan. And, part nun, nare-recruit sila, umakyat sila ng bundok, etc., etc. So ngayon, sa UP kasi, diverse talaga yung population. Meron dyan mga ultra-conservative, meron dyan yung mga parang neutral, walang pakialam sa politics, meron dyan mga ano talaga siya, grabe yung pagbavalue ng UP sa freedom. Ako, I am from UP and I think my thought processes is honed by the UP culture. Kaya ako ganito mag-isip, kaya ako ganito magsalita, kaya ako ganito everything because I was encouraged by UP to be authentic, to be yourself, and to be outspoken and things like that. So gusto ko lang sabihin dun sa ibang mga tao na yung mga UPians na pumili ng ganong life, they are just part of the UP population. They are not UP. Okay? Hindi sila yung entire UP. Kasi maraming mga UPians na iba yung iba rin yung, for example, Attorney Trixie is from UP, Banot Bay is from UP, Boss Dada is from UP, I am from UP. So, it's just that, meron rin mga UPian na yun yung choice nila, mag-NPA. Ganon. Hindi kasi, ang UP kasi, they have more professors who are members of the groups that cannot be red tagged, but they proudly declare themselves as red. Yan ang sabihin natin. Yung iba kasing school, halimbawa sa Beda, wala eh. Wala kasi, usually, yung mga professors sa San Beda, like in my school, are most probably coming from San Beda itself. So hindi sila Oo. Mas napaprioritize yun. Kasi, yung sa UP kasi, of course, kasi yan eh, parang revolving door. Sa UP, because alumni ka, mas pa-prioritize ka sa hiring for teaching position. And karamihan na gustong magturo sa UP, yung mga members ng kaliwa kasi that's the source of their income. Correct. Teaching job. Okay? Yung sa San Beda kasi, karamihan kasi doon, yung halimbawa sa school ko, karamihan naman nagtuturo especially sa college. Either nagpa-practice, tas gusto ng extra income. Saka hindi naman kasi yung San Beda kasi ang college namin hindi na ang pinaka priority doon na mga courses, accounting, business, and law. May law school kami. So, ngayon nagkaroon na ng medicine kasi nag-expand na, naging San Beda University na. Pero nung panahon ko kasi, business courses ang strong ang San Beda. Umamin kayo. Accounting, business management, yan talaga yung strong suit niya. Law. Saka law. Pero yung political science, wala ata kaming nung panahon ko wala kaming political science, philosophy. Yung philosophy kasi, yun yung pang-entry point nila to College of Law. Yung philosophy. Pero ang pinakamarami talagang, ang pinakamalakas talaga na enrollment is accounting. Saka BS Commerce.
business management, ganyan. Yun talaga yung hinohon. Pero yung sa UP kasi, ma-political science kasi ang UP. Oo. Actually, And- ang tawag dito kasi sa UP noon, meron tinatawag na GE, yung General Education. Tapos pag nag-soksay ka, talaga tibak-tibak talaga lahat ng mga prof mo dyan. More or Exactly. less, oo. So, puro tibak-tibak talaga. So, syempre, estudyante ka na, idolize mo itong mga to. And then, syempre, maano ka, ano kayang ginagawa ni prof? Ay, si prof member pala ng ng Ganito. Everwood, ganyan. And ayun talaga. So kaya hindi rin mahinto yan ng UP because a lot of the professors are members of the organizations that cannot be red tagged, although they are proudly red tagging themselves when they're doing it. Mm-mm. That Actually, sa UP community, may mga professors, yung maamin talaga sila na sila. Sa totoo, within the oo, UP Baguio, kilala namin yan eh. Sinasabi nila openly sa community. Na, Kasi alam mo, ganito kasi ang nangyayari. Ang laki ng epekto ng, alam mo yung mga kabataan ngayon na, ang bilis nila bang mahatak ba? Di ba? Yung, imagine mo, ang tali-talino mo, tapos sasali ka sa mga ganong grupo na, wala, deceptive kasi talaga yun yung deceptive kasi talaga yung recruitment. So pinaprofile kasi nila yan eh. So they try to recruit yung mga vulnerable, yung mga nangangailangan ng validation, yung mga ganong etos. Kasi ako, Pol-Sci Philo ako, double major ako sa UP. Soksay ang undergrad ko. Soksay ang degree ko, ang bachelor's degree ko. I majored in political science and philosophy. So imagine ninyo kung gaano ako ka-exposed dyan sa mga Ekit Palaris, ACS, LFS, ganyan-ganyan. At yung mga yung mga very very tibak na mga organization. Exposed talaga ako. Diyan naman ako na-recruit. Kaya nga ang ko is kasi gusto kong actually sa Facebook, grabe ko nang nakaaway, grabe ko nang kasi alam ng taga-amin na syempre anak ako ng syempre hindi sila pwede makapag-post kaya baka sila ang titirahin ng mga kaliwa. Alam mo yung ganun. So hindi ko nga alam kung anong gagawin ko para may may share ko din. Actually may mga kapatid din ako na may isa na nag-take din siya for nag-exam siya for military tapos ganyan. Ang hindi siya nakapasok-pasok SAS kasi nga Bigay mo lang sa kanya yung mga picture ng mga UP na pinatay na nag-umakyat ng bundok. If that is your choice, mamamatay ka. Ganun lang kasimple. Ako sa akin kung kunwari, kasi yung mga kapatid ko, yung mga kakilala ko, mga relatives ko, gustong mag-UP, sasabihin ko talaga sila, mag-ingat ka sa mga organization na sasalihan mo. Bigay mo yung picture ng mga UP yan na nag-end up na corned beef. Kasi ganito lang yan. If you join an armed movement against the government, Mamatay ka. what exactly do you expect to happen? That you will have a longer life fighting an armed revolution against an armed government. That is actually stupid. Kaya nga, yun ang ko eh. Wala kang explain doon. Pag yan ang choice mo, mamamatay ka. Bigay mo lahat ng gusto mo i-send ko sa yung picture nung 19 na mga researcher daw Kasi na namatay sa Tugoso? Pakita mo sa mga relatives mo. Diba? Kasi yun ang ko is bakit ganun ang nangyari ba? Na ang hirap-hirap ng sa Pilipinas. Ito namang si Lenny kasi isa din sila sa mga actually wala akong mga kaalam-alam kung sino talaga ang connect. Hindi kasi ang mama ko is nandito ako sa ibang bansa ngayon, hindi ko lang alam naman talaga sa ang lang is yun ba ang nakakainis ba na alam mo yung mga lalo na ngayon sa nangyari na walang pakialam ang presidente natin si Bangag. Yun ba yung nakakainis ba na naglipana na sila doon sa mga public na nandun na sila imbes noon pa dati sa time ng parents ko. The talaga is you really have to push back. So hindi naman titigil yung mga yan eh. So you have to push back. Do not inform as many people as you know na do not be a victim of deceptive recruitment.
Diba? Pag umakyat ka at nag-NPA ka, mamamatay ka. Ganun lang kasimple. I don't think there's a need to overthink it kung bakit. Kaya sila umaano doon, kaya sila sumasali doon, kasi nga deceptive yung recruitment. Diba? Ano, If you are going to join the armed movement, you're gonna die. So, kaya mo bang mamatay para dyan sa armed movement na yan? That's your Totoo. choice. So, push back. Kaya, so yun lang, nagpapasalamat ako kasi syempre si Tatay Digong kasi hindi naman na alam mo yung na perfect niya na lahat na tanggal niya. Pero alam mo yung may nagawa talaga na lalo na mga Dutertes ngayon si Sara, syempre natakot na sila kasi baka pulbusin na sila lahat kung si Sara na magiging ano, di ba? Yun ang natuwa din ako kasi yung malilesen na ba yung mga ganyang style ng mga actually nanghihingi lang sila sa mga kung sino-sino ng komunidad na makaya nila na hingian. Yun lang. Yeah, okay. Well, if you want to stop it, we really need to make Inday Sara Duterte Kaya win. nga, Kasi oo. siya yung nakakaalam kung paano talaga tapusin yan. I-zero out yan. She zeroed out insurgency in Davao City. So, si Inday Sara makakagawa niyan, if ever. Anyway, June, i-wrap up ko na to ha, kasi Sige. na. Thank you very much for joining. Si Chubaboy gusto sumali, pero Chubaboy, si June na yung nagsara ng tindahan. Kasi pag pinakyat kita, baka umabot tayo alas 5. Kailangan na natin matulog. Cut off na tayo, be. Habol na lang tayo sa next na live, ha? Okay? Salamat, ayan. ma'am. Okay. Thank you, Ma'am Next Sash. time, Chubaboy, ha? See you next time. Agahan mo mag-request para pumasok ka sa cut-off. Ayun. Okay. Thank you, June. And ayun na, sinisingil na ako ng kwentong barangay. Ayan. Okay. Pero bago ako mag-start ng kwentong barangay, ay kailangan paabutin muna natin sa, ano ba to? 900 likes. Kaya ba? 900 thumbs up pala. 900 thumbs up sa YouTube. Sa YouTube ha, sa YouTube. 900 thumbs up sa YouTube bago tayo magkwentong barangay. Ayan. Punta kayo dun sa YouTube, Joey Cruz. Thumbs up muna, okay? Punta kayo sa YouTube. Punta sa YouTube, thumbs up. Okay? Thumbs up muna. Nasa 731 tayo ngayon. And, ayan na, para sa kwentong barangay bago tayo makatulog. Ano kayo ha? Tawag dito sa YouTube. Ilan ba kayo nanonood dito sa YouTube? 1,425 kayo. Okay? YouTube and Facebook, 1,671. Ayan. Pindot na. Ayan, 786. 786 na. Ayan. Sa mga nandito sa TikTok, punta kayo sa YouTube. Thumbs up doon. Meron 242 dito sa TikTok. Okay? Yung mga nasa Facebook, punta kayo sa YouTube. Ayan. Ilan na? 800. 904 na. Okay, ito na. 904 na. Okay. Ayan na. Grabe, pag chismis talaga. Ayan, okay. Eto, nakukwentuhan ko kayo kasi doon sa barangay namin, pinag-iingat talaga yung mga kabarangay ko. Ayan. Pinag-iingat talaga yung mga kabarangay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi, eto daw si Marimar. Etong si Marimar, meron raw siyang kinontrata na very, very sophisticated na mga umalalokokan. Pero itong mga umalalokokan na to, taga kabilang barangay to. Hindi ito sa ano. Ito yung mga, di ba itong si Marimar, dati, rin yan kaalyado niya yung mga tumira dun sa Walt Disney Palace. So ngayon, itong si Marimar, nag-hire siya ng very, very sophisticated na mga umalalokokan. Okay? So kung mapapansin ninyo,
meron ng mga duwende na nagsasalita na parang, yung mga salita nila yung parang, uy, okay to fresh. Pero kampi sila doon sa mga anti-dirty Harry. Kampi sila doon. Pero yung mga content nila, fresh, nakakatawa. Tapos parang, guys, huwag nyo nang gawin yan. Kasi, kaya tayo hindi nananalo kasi ginagawa niya. Mga ganern. Yung mga contents. Ayan. So, ano daw ito? Ang may pakana daw nito, ay yung very, very sophisticated na hinire ni Marimar. So, makikita ninyo, merong mga magpapasakay talaga ng mga content, mga duwende. May magpapasakay talaga ng mga duwende na, oy, ano ang tawag dito? Yung, alam mo yun, yung parang real talk, parang ano, ganyan-ganyan. Nire-reverse psycho tayo, sabi ni Strictly Under Duress. Sort of, parang pinapasakay tayo na nag-iisip na sila and they are open for discussion. And then, kapag ka nakasakay ka, di ba ginawa rin yan, nag-start na silang gawin yan eh. Kaso nga lang pumalpak. Kasi nga, di ba, parang another day, another, ganon. Di ba? Di ba, ginawa na yun nun eh, tapos pumalpak. Kasi nga nabisto agad. Ayun. So ngayon, ginagawa rin nila yan ulit. So, what they wanted to do is to, parang, oy, ang funny nito, okay ito ganyan-ganyan, etchos, garbanzos, ganon. So, ako naman, hindi man ako natatakot, kasi parang feeling ko, yung mga taga-kabarangay ko naman, yung mga, sabi ko, man ako natatakot dyan sa entrada na yan ni Marimar, kasi yung mga taga-kabarangay ko naman, pag nakakatawa, hindi naman ibig sabihin nun, makukuha mo agad yung kending ko na, kikending na ako dyan sa tabi mo forevermore, just because nakakatawa ka. Ganon. So, meron daw talaga silang mga kinukuhang mga duwende na kukunin talaga yung loob mo. And yung iba ditong mga duwende yung ibang mga duwende dito, yung mga parang madadala ka talaga. Kasi from all walks yan yung iba pang masa, yung iba sophisticated, yung iba. So talagang, meron daw talaga sila from different fronts. So yung iba dyan, yung mga hindi naman talaga taga-barangay, pero sasakyan yung clout. So parang, okay to nakakaluwag ng ugat tong mga sinasabi nito pero sa totoong buhay, hindi naman talaga sila mga duwende tong mga to. Ito, kasi di ba alam yung mga duwende, pag nagsalita, nakakaaliw, di ba? Tawagin na natin ang mga halimaw mula sa mundo ng mga espiritu. Mga ganon, di ba? Nakakatawa sila magsalita di ba? Ganon. So, yun yung diskarte nila. Kaya sabi, alam mo, mag-ingat kayo dyan. Kasi may plano yung mga yan. Ganon. And sabi ko naman, yung ang mga iba nabibisto na Kumbaga parang hindi naman sila ume-effect kasi 'di ba? Nagawa na nga yun yung another day, another kinen, and then hindi ume-effect. Ngayon, 'di ba, ang natira na lang na fans niya yung mga taga kabilang barangay. Hindi naman sila nag etchos. So, be vigilant. Kasi, ang mga diskarte ng kalaban, pa-sophisticated na ng pa-sophisticated. Ganyan. Tayo naman, mga chismosa lang tayo sa barangay, ganyan-ganyan. Siyempre, bilang mosang at bilang mga chismosa, mga responsable tayong mga chismoso at chismosa. Palatanong tayo, di ba? Bakit di ba? Ganun. So, hindi na tayo, yung mga tao sa barangay, hindi nila basta-basta mabobola. Ganun. Ayan.
Ayun lang. Narinig mo ba na ba yung kwento na yun sa barangay? Ako hindi pa. Alam mo kung sino yung umalalahokan na hinire nila? Sino? I-message ko sa'yo. Teka. Ay, nasend ko na, be. Oo. Ayan. Tapos sinend. Messenger. Kasi Diyos ko, ka na nga mag-TikTok. Kasi nga nandito lahat ng mga oplok sa TikTok. Gusto ko silang umakyat. Ayun. Sa mga ano. Wala akong umakyat Bumalik ka na ngayon ulit. eh. Bumalik ka na uli ng YouTube at ng Facebook. Oo, babalik na ako sa susunod na live. Doon na tayo. Okay. So, itong umalohoka na to, ay hinire nila to To get duwende from different fronts. So parang yung mga duwende-duwende na to, parang papasakay. kahit sa kahit sa, so may mga duwende, may mga duwende fields. Oo. Sa iba't ibang larangan, ganon. So Iba't ibang larangan. merong pang So, masa, merong pang social, mga pang konyo, kineso, yung mga ganon. Tapos, Ayun, so parang ang binubuo nilang narrative, nagigising na ang mga anti-Dirty Harry na parang, kaya kayo hindi na nanalo kasi ganito, etos, ganyan. So parang, nare-realize na nila, nagigising na sila sa katotohanan, kineso. Tapos kakaibiganin nila yung Dirty Harry crowd, ganon. So parang yun daw yung way nila to lure in. Kasi they will get the clout first. Pag nakuha nila yung clout, then they are going to, grabe raw yung programa nito, as in very sophisticated. parang mali. Hindi, ginawa na nila to. Ginawa na nila to, di ba, kay Another Day, Another Kineso. Di ba, hindi naman nag-work. Parang mali naman sila na may lure in. Kasi, baka ilure in mo. Sabi mo, nagigising na kami, sumama na kayo sa amin. Talikuran nyo na si Dirty Harry. Parang may mali sa strategy. I think ang gusto nilang gawin is they want to establish the audience first. Ganun. Mali ang bait and switch. Mm. Magagalit sa ilalim taong bayan because it's deceptive. Mm-mm. It's one inconsistency away. Di ba ganun yung nangyari kay Another Day? Another day, another coffee. Oo. Di ba yun yung nangyari kay Another Day? You are just one inconsistency away. Kaya nga sabi ko, hindi man ako kinakabahan dyan. One inconsistency away lang. Kasi alam nila na ikaw ay alam nilang ka, pinkish ang nipple mo. Tapos biglang, tapos biglang kunwari, nagigising ka na. Tapos pag nahuli mo na sila, bigla mo sabihin, ay naku, kaya huwag mo na iboto si Dirty Harry. Itong pinkish nipples ko na lang ang supportahan mo. Bakla na, ang baka naman ang strategy na yung bakla, you are underestimating Filipino people from Correct. detecting. Pero mahal laki ng budget nito. Laki ng budget niya. For something so stupid. For something so stupid. Kaya sabi ko, hindi ako naninervyos dyan, hindi ako nakabahan. Kaya sa akin parang, pag nakakatawa, sige, nakakatawa. It doesn't mean na makukuha niyo agad yung buong politics namin just because you're funny. Diba? Ganon. Ayun lang. Ayun. Nakakaiyak yung latest penmanship ni FPRRD, sabi ni Naix. Sige, pag-usapan nga natin ng very, very quick yan. Nakita mo yung yung para ina-authorize ni PRRD yung bago niyang lawyer? Yung penmanship ni PRRD. Tapos yung parang, tapos nagkamali pa siya na nailagay niya yung pirma niya dun sa maling slot. Nakita mo yan, Sas? Ano kasi siya kumbaga parang through that piece of paper, makita mo talaga na
kumbaga parang ang message is nagde-deteriorate na talaga si PRRD doon. Ayun. And it comes with age and masakit sa heart and kasi alam mo yung mga ang mga old school na mga lawyers, mahilig yan magsulat eh. Ang mga old school na lawyers. Kasi magaganda talaga penmanship ng mga old school lawyers. Kasi when they do their briefing, handwritten sa yellow pad, yung mga old school lawyers na kagaya ni PRRD, mahilig yan magsulat at maganda ang penmanship. Ganon. So, ayan, parang ayun. Ganon. That's life. Ayun lang. Anyway, may last words ka pa, May last words ka, Sas? Para makatulog na tayo. Nakamute ka, be? Ang last words ko is, abangan nyo na lang kami uli sa Facebook at YouTube. Baka kailangan nating trial by trial, blow by blow account. May summary dapat tayo for the day after each impeachment trial. Sige. Huwag kang absent. Bakla, hindi talaga ako absent. Kailangan niya natin siyang summary for the day. Ganyan. Okay. Hindi ka nga absent, puta. Papasok ka 3:30 ng umaga. Anong oras ba dapat? Dapat may schedule lang. Sige, mga 11 p.m. Ganon. 10 p.m. 11 p.m. 11. 11. Ano ba talaga? 10 or 11? Anong bet mo? 10, 11. 11. Sige, 11. 11 p.m. Sige. Ayan na, ang aming summation of what just happened. Correct. Ayan. Sige, abangan natin yan. Oo, analysis and coffee. Correct. Ayan. Okay, 11 ha. Tandaan ninyo. Ilagay nyo na sa kalendaryo nyo. 11. Ayan. Okay. Thank you very much. Matulog na tayo. And I'll see you next time.